Nagbigay ng emosyonal na pahayag si Senator Bongo habang ginugunita ang unang anibersaryo ng kontrobersyal na araw na kung kailan dinala sa ibang bansa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Go na hindi raw malilimutan ng maraming Pilipino ang nangyari noong March 11, 2025 na anyay isa sa pinakamalungkot na araw sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa senador, marami ang nakaramdam ng matinding emosyon at pagkabigla habang nasaksihan ang mga pangyayari noong araw na iyon. Anya, para sa maraming Pilipino, higit pa umano ito sa isang simpleng balita o isyong politikal. Isa raw itong pangyayaring nagpapaalala sa kasaysayan ng bansa at nagbukas ng maraming tanong tungkol sa soberanya at sistema ng hustisya ng Pilipinas. Binigyan din ni Go na si Duterte ay isang leader na nagmula sa simpleng pinagmulan sa Davao City at minsang pinagkatiwalaan ng milyong-milyong Pilipino upang pamunuan ng bansa. Dahil dito, marami raw ang nalungkot nang makita ang dating Pangulo na humarap sa proseso ng hustisya sa labas ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati, nanawagan si Go na pag-isipan ng bansa ang mga prinsipyo lampas sa politika at personalidad. Ayon sa kanya, mahalagang tiyakin na mga legal na proseso na nakalaan upang protektahan ng mamamayan ay hindi dapat isinasantabi. Ibinahagi rin ng senador ang kalagayan ng kalusugan ng dating Pangulo na magdiriwang ng ika-81st birthday ngayong darating na March 28. Ayon sa senador, hirap na umano sa paglalakad si Duterte at nangangailangan na rin ng tulong sa ilang pang-araw-araw na gawain. Dahil dito, nananawagan si Bongo sa mga Pilipino na ipagdasal ang kalusugan at kaligtasan ng dating Pangulo. Anya, sa kabila ng magkakaibang pananaw sa politika, mahalagang magkaisa ang mga Pilipino sa paggalang sa dignidad ng bawat mamayan. Sa huli, sinabi ni Go na anuman ang maging hatol ng kasaysayan, hindi maikakaila na si Rodrigo Duterte ay naging isang mahalagang bahagi ng buhay ng maraming Pilipino. Allow me to deliver a manifestation. Actually, it's not a interpellation. To Mr. deliver a President- manifestation, the gentleman is recognized. Mr. President, members of this August chamber, I rise to today to mark a date for many Filipinos will never be forgotten. Nagkataon rin po ngayong araw na ito, exactly March 11. Yes, we just want to clear, Madam Sponsor. So my apologies to Senator Bongo not to how you say disturb his manifestation, but maybe it might be proper to suspend consideration first of the measure, and then he can proceed with his manifestation. His manifestation is like a privileged speech, I believe. So it's not. Is it a privileged speech, Mr. No, President? it's related also to the topic being discussed. On here. 107? Okay, we can proceed, Madam President. My apologies. He can be part of the records of this particular discussion on resolution number 207. My apologies, my apologies. You may go. Please Lista. proceed, Senator Go. Go. Thank you, Madam President. Members of this August chamber, I rise today to mark a date that for many Filipinos will never be forgotten. Nagkataon rin po, exactly today, 1 year na po, no? March 11, 2025. Last year, on this very same day, was one of the saddest days in our history. It was a day when emotions ran high across our country. A day when millions watched in disbelief as former President Rodrigo Duterte was taken and brought in The Hague. Nakakalungkot po na alalahanin ang mga nangyari sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsakripisyo at ibinigay ang lahat ng kanyang makakaya ayon sa batas, bunsod ng kanyang labis na pagmamahal sa ating mga kababayan, lalo na sa mga mahirap at ordinaryong Pilipino. Mr. President, for many of us, it was more than a headline. It was more than a political issue. It was a moment that stirred memories and deep questions about our history as Filipinos. For in that moment, we saw not just a former president, but a man who once carried the mandate of millions
a man who rose from his humble beginnings in Davao City and stood at the helm of this country. It is true, Mr. President, that there are moments that divide our opinions but unite our emotions. March 11 was one of those moments. Across homes, communities, and provinces, countless Filipino witnessed how someone they once entrusted with the highest office of the land was made to face prosecution and judgment far from his real home. Akalain ninyo, Mr. President, isang taon na pala ang lumipas, ngunit parang kahapon lamang nangyari ang lahat sapagkat ngayong araw na to, hanggang ngayon po, ay ang kalungkutan at pangungulila ay nananatili pa rin sa puso ng marami nating mga kababayan. 1 year has passed, yet the emotions remain as vivid as ever. The pain, the questions, and the sense of loss are still felt by many Filipinos who remember that moment not merely as a political event, but as a deeply personal chapter in their lives. That is why, Mr. President, in times like this, we must pause and reflect on principles that go beyond personalities and politics. We must ensure that what happened to former President Duterte should never happen again to anyone. No Filipino, regardless of position, influence, or political affiliation, should ever feel that the legal processes meant to protect our people can be set aside or disregarded. Siguraduhin natin na hindi na maulit sa kahit sino man ang pagsasantabi ng mga legal na proseso. This issue is greater than any of us or any personality. What is at stake here is our sovereignty and judicial independence as a sovereign nation and the dignity of every Filipino. Kung ang isang dating pangulo ng ating bansa ay maaring tratuhin ng ganito, paano na lang po ang ordinaryong Pilipino? Nakakalungkot po, matanda na si Tatay Digong. In fact, yung picture na lumabas dyan na merong oxygen concentrator, totoo po yun. Panahon ng pandemya, bit-bit niya to parate kahit saan siya nag-travel. Alam naman natin na matapang siya at matatag siya, pero kitang-kita ko na rin ang kanyang iniinda. 71 years old na po siya ngayong March 28. At fragile na po siya. At maaaring 81 na po siya. 81 years old na po siya sa March 28. Kumbaga harmless at fragile na po si Tatay Digong. Hindi na siya dapat ipinilit ilayo sa bansa. Hirap na po siyang maglakad. Nakasungkod na nga po siya. Maski pagtali ng sariling sintas, hindi na niya maabot. Lahat naman tayo ay tumatanda. Lahat tayo ay may minamahal na lolo, lola at tatay at mga kaibigang may edad na. Dapat po alagaan na lang po sila rito. Ang sakit na makita na yung taong binigay ang lahat para sa atin, ngayon ay mag-isa sa isang kwarto sa banyagang bansa. Sana muling magkaisa ang mga Pilipino. Sana matuldukan na ang pagkawatak-watak nating mga Pilipino. Imbis na umunlad, bigla tayong umurong. OFWs nga, pinapauwi natin. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, yung iba nagre-raise po ng funds para pambigay po doon sa blood money, no? Na para mapauwi lang po yung ating mga kababayang OFWs. Yun po yung ginagawa namin noon, na ginagawan po ng paraan na makauwi dito yung mga kababayan nating Pilipino. Pero baliktad po ang nangyari kay Tatay Digong. Bakit natin isinuko ang sariling nating lahi? Pilipino rin po si Tatay Digong, hindi dapat siya pinamimigay sa dayuhan. Mr. President, ang bawat Pilipino, mataas o mababa man ang katayuan sa buhay, saan man sa mundo, dapat may gobyernong masasandalan na hindi siya pababayaan. Former President man o hindi, karapatan yan, lalo na po pagdating sa kanyang kalusugan, kaligtasan at buhay. Mr. President, the world today is full of wars, bombings, and mass killings. Walang kasiguraduhan ang bukas para sa lahat. We will never know what will happen tomorrow, and in times like this, let us take it as a call for Filipinos to come together. Let us stand as one, no matter our status, our color, or our political beliefs. Siguraduhin natin na ang bawat Pilipino, anuman ang kanyang estado, kulay at paniniwala, o kinabibilangan sa politika,
ay protektado at nirerespeto po ng Estado. And today, wherever history ultimately places our former President Duterte, one thing remains undeniable. He became a defining figure in the lives of millions of Filipinos. Finally, Mr. President, I humbly ask for everyone's prayers for former President Rodrigo Duterte, prayers for his health, his safety, and his well-being. May he be protected, guided, and keep strong as he faces the days ahead. Maraming salamat po, Mr. President.